natin ay to survive the end times. Ayan, so medyo dahil nga kalahati na tayo ng taon, nawa po mai-remind tayo ng Panginoon regarding this thing. Di ba kasi sobrang crucial niya to this point na kailangan po mapaalalahanan ulit tayong mga Christians, di ba? Kung paano nga bang magso-survive sa end times. And as a pastor, as lingkod ng Diyos, napaka-importante sa akin ito kasi napakahalaga, di ba, na makasurvive tayo this end times. Sabi nga po ng mga pastor, habang tumatagal, mas pahirap na ng pahirap ang mga nangyayari sa mundo, di ba? Pero mapalad tayo ngayon. Sabi mo sa katabi mo, mapalad ka, di ba? Kasi malalaman mo yung susi, paano makakasurvive, di ba? Sa magulang pa lang, sa nanay pa lang, gusto na niyan, 'di ba? Paano makasurvive pastor sa isang araw, 'di ba? Yung isang araw na paano magso-survive bilang trabahador, working, bilang estudyante. Pero ngayon, 'di ba? Ito napakaganda kasi pag-aaralan natin end times 'to. Paano maso-survive ang end times. And yung binasa ni Sister Mira kanina, very interesting 'to. Kasi si Jesus mismo ang nagsasalita dito. Kasi nung nasa bundok, nagtatanong yung mga disciple, Panginoon, kailan po mangyayari ang katapusan ng mundo? Tapos in-enumerate ni Jesus, ano muna ang mga mangyayari before na magkaroon ng end times o katapusan ng mundo. Yan, mamaya i-discuss natin. Okay? Pero bago ko sa inyo ibigay yung keys or yung susi para ma-survive ang end times, pag-aralan muna natin ano yung mga senyales o signs, next natin, of the end times. Ano ba yung mga senyales? Paano natin masasabi na end times na? Ayan, so sa Matthew 24 kanina, binasa po ni Sister Mira, inisa-isa doon ng Panginoon. Ngayon, ibubulet natin or i-enumerate natin. 1, 2, 3, 4, ganyan. Okay, number 1, malalaman mong malapit nang dumating si Lord at end times na kapag nangyayari na po yung widespread deception and nagkakaroon na ng mga false teachers. Ayan. So sa Matthew 24 kasi kaya ko rin to tinatopic kasi dumadami po ngayon yung mga bago natin. And they are may karapatan din sila, 'di ba, na ma-inform at ma-transform, 'di ba? Kasi marami rin sa mga bago natin, sa mga henerasyon ngayon, hindi pa alam 'yan. Hindi pa alam na may rapture pala, hindi alam na dadating pala si Lord. Kasi nung tayo po ay nandun pa sa makalumang buhay natin, sinasabi lang sa atin, magpakabait. Diba? Sinasabi lang sa atin sa GMRC, huwag kang gagawa ng masama sa kapwa mo. Pero nung nabasa natin yung Bible, sinasabi pala na dapat maging ready rin tayo sa pagdating ng Panginoon. Maging ready rin tayo sa end times. Kaya sabi ng Matthew 24, 4-5, Jesus answered, "Watch out that no one deceives you." Diba? Magbantay kayo para nang sa gayon walang makapandaya sa inyo. For many will come in my name, claiming I am the Messiah and will deceive many. Request ko sana wala po munang matutulog, wala munang lilingat-lingat. Napakahalaga po ng mensahe na ito. Kasi sabi nga, dito sa kategory na to, marami daw po lilitaw na mga false Christ. 'Di ba? Na magsasabi na sila daw yung Kristo, sila daw si Jesus, pero mga kapatid, huwag tayong maniniwala sa kanila. 'Di ba? Kasi si Kristo dumating na noong 2,000 years ago. Siya yung nagpapako para sa atin at namatay, nabuhay na mag-uli at umakyat sa langit. Kaya kapag may mga nagki-claim, kagaya nga ni Pastor pa ang tawag, 'di ba? Ni Kibuloy, 'di ba? Na siya yung sabi niya, siya daw ang anak ng Diyos. Yun yung mga sample ng mga false Christ and false Messiah. And nalulungkot tayo kasi sa Pilipinas yun eh. Sa ibang bansa, meron ding ganon, na sila daw si Jesus. And meron ding mga spiritual leaders na nagsasabi, di ba, na sila ang tama. Okay? Merong nilabas sila, Pastor Blood, ng listahan, paano mo daw malalaman na yung church kulto siya. Di ba? And ang daming mga palatandaan. And it so happen na nung mga nakaraan, meron akong in-upload sa IG ko na parang dating friend, then na parang nagka-reconcile kami, nagkabatian ulit. Then tinanong ko kung ano yung mga tinuturo sa church. And nalungkot ako kasi sabi ko, grabe, parang pinag-aaralan lang namin ngayon yun. Sabay sila, ganun na. Kasi sa kanila, bawal na mag-tongues. Sa kanila, hindi na tinuturo yung rapture. So parang sabi ko, ba't ganun para silang cessationist?
na parang parang ang tinuturo sa kanila tapos na lahat ng 'yon. 'Di ba? Alam na alam natin na sa end times, in order na i-survive natin yung end times, kailangan mo ng Holy Spirit. Kailangan mo ng power. Kaya si Rachel, 'di ba, lagi siyang preach sa prayer meeting yung tungkol sa last days anointing. Si Ate Mer ganun din, 'di ba? Sa kumbaga powers of the age to come. Samantalang itong mga to, sinasabi na tapos na lahat ng 'yon, 'di ba? Kaya parang nalungkot ako. Tapos kanina lang, fresh na fresh, alas 5 ng umaga, nag-chat sa akin si Melody. Sabi niya sa akin, Bes, tinigil ko yung pagba-Bible school ko, hindi ko tinuloy yung pag-aaral ko. Sabi niya nung umattend daw siya, nalaman niyang kulto. Tapos parang habang pinapakinggan niya yung Bible school, sabi niya parang hindi tama to. Sabi ko sa kanya, buti na lang alam mo, buti may foundation ka na. 'Di ba? Parang isipin yung maigi yan, rampant na. 'Di ba? Napakarami na po ng mga false teachers, mga false doctrine ang naglipa na. Tsaka yun nga, yung may mga online influencers na tinatawag sa mga TikTok, tsaka sa mga YouTube, ang dami ng mga preachers, 'di ba? Mga pastor na nagkaroon na sila ngayon ng mga platform and access diyan. Kaya nung time na nag-uusap kami nila din, tapos nila Pastor JM, nila ako parang nire-recommend sa akin yung TikTok na, Pastor, nagti-TikTok ka, parang mas maganda kasi daw na i-upload natin yung mga preaching natin sa TikTok. Kasi kahit wala ka palang followers doon, ma-view ng mga tao yung yung videos mo. Kaso ako, meron pa akong agam-agam na kapag pinasok ko yan, parang alam nyo yun, parang hindi ako fan kasi ng TikTok. Parang ganon. Siguro, try pa natin pag-aralan, di ba, somehow. Pero basta parang kasi, dahil nga nagka-platform yung kung sino-sino, yung kaya nga ang magiging dapat talaga warningan dito, yung mga Christian na bago. Kasi wala pa silang pundasyon, di pa nila alam yung totoo, di ba? Kaya naman, yun nga, ingat tayo sa mga pinapanood natin. Kaya ang pinaka-sinasuggest nung book, dapat talaga meron kang personal na pastor na pinapakinggan. Di ba? Kasi kung alimbawang aasa ka lang, nasa bahay ka lang, tapos aasa ka lang online, hindi mo alam baka kung sino-sino na yung pinapanood mo. Di ba? Nasa Bible din yon. Yung sabi, pipili sila ng mga taong papakinggan nila. Lalo na yung mga may itching ears. Di ba? Tapos dito ako nagulat, yung sa mga AI-generated sermon. Kaya tingnan nyo tong picture natin dito. Noong mga nakaraan, nagulat ako kasi, alam niyo naman ako, lagi ako nakikinig ng preaching, di ba? Meron akong pinindot na preaching ni Billy Graham. Parang about siya sa paanong maiwasan yung pagiging negative. Ngayon, naghugas lang ako ng plato, maya-maya, biglang parang, sabi ko kay Ate Mer, parang hindi si Billy Graham to. Boses na boses ni Billy Graham pero nasabi ko parang deep inside of me, sabi ko, hindi siya to. Tapos ng mga nakaraan, Charles Stanley naman. Tapos ganun din, para sabi ko, kaboses ni Charles Stanley, pero hindi siya. And ngayon, meron akong kaka-research ko kahapon, nakita ko yan, na may mga pastor na nag-e-educate na hindi daw lahat ng nasa YouTube, sila yon. For example, si Paul Washer, ang dami niya ng mga videos sa YouTube na nilagay yung picture niya na sinasabi, preaching niya daw yun, pero pag pinakinggan mo, pag diniscern mo, hindi talaga siya. Tapos yun nga, may lumabas kasi na turo daw ni Paul Washer, ang sinasabi niya, wag na daw mag-church. Parang isipin niyo maigi yun, wag na daw mag-church. So, false teaching na siya. 'Di ba? Kaya kumbaga kailangan mag-ingat na talaga tayo. Tapos sabihin ko lang sa inyo yung mga nakita ko sa YouTube na may mga ganyan, kagaya nila Billy Graham, Charles Stanley, Miles Monroe, may mga peke na sila na sermon sa YouTube. Naingat po tayo kasi kailangan sila mismo yung pinapakinggan natin. Kaya sabi ko sa isip-isip ko, grabe, kailangan na talaga namin mag-ingat ngayon. Kasi kahit yung mga kilalang preachers, yung mga preachers na may integrity, kinukuha na yung identity ng kinukuha na ng AI yung identity nila. 'Di ba? Na parang for profit kasi nga 'di ba pag nag-subscribe yung mga tao, money din 'yan. 'Di ba? Kumbaga parang sabi ko, grabe, kaya dapat mag-ingat kami, mag-ingat tayong lahat. 'Di ba? Kasi baka mamaya mo akala mo siya 'yan, sabay iba na pala yung sinasabi, mapulyot yung pananampalataya mo. Okay? Tapos ito, nagulat ako kasi nung kamakailan, naglabas ng bagong version si Google, Veo 3. Ang model niya na ay Veo 3.
Tapos ang kanyang specification o ang kanyang kayang gawin, kaya niya pong gumawa na ng video ng 8 seconds na akala mo totoong tao to. Okay, kaya panoorin natin yung sample. Ito yung sample ng video na gawa ng Google Veo 3. This ocean, it's a force. Sino familiar sa Google Veo 3? Ayan, kayo pa lang, no? Kasi mga, okay, sige, play natin yan. This ocean, it's a force, a wild, Tao o untamed AI? might. And she commands your awe with every breaking light. Hindi mo na ma-distinguish, no, kung tao o AI, pero AI siya. Gawa siya ng AI. Next natin, yung isa pang video. An endless line built up in New York City. Let's ask the people, why are they standing in line? The line is too long to see Parang what is tao, at the no? end, Pero so AI yan. I don't know why exactly am I standing in line. I'm pretty confident it's the new iPhone. Sorry, the new PlayStation. I don't even care. This is New York, baby. You know what they say, the first rule of standing in line is you don't talk about why you stand in the line, right? I thought this is the line for the pharmacy. Now they say it's for a stupid phone. My wife said it's Tuesday cleaning day, but I was like, nah, I have places to go, so. We are just trying to get home and didn't want to skip line, but we might do it now. Me and my boyfriend got in the line a few hours ago because he wanted to, but got into an argument, so. I'm a French tourist and don't know what is going on, but it's in my blood to stand with others and encourage them. I always wanted to go to Katz's Deli, Ayan, and okay you na. are saying this line is not for Katz's Deli? So, nakita nyo, di ba parang totoo? Kung halimbawa isang panood mo, parang maniniwala ka, parang totoo. Ngayon, ang naisip nila dyan sa nilabas na ganyan, pwede talaga na gumawa, lalong-lalo na yung mga masasamang tao, gumawa ng video na peke, tapos ipalabas na na sila mismo yung nagsabi nun. Kaya for example, yung mga world leaders like presidents, senators, 'di ba? Para kumbaga parang gumawa ng anomalya o ng harm, 'di ba, sa mga tao, gagawa sila ng ganyan. Kaya parang dito sinasabi, 'di ba, na ito malapit na kasi may mga false na tayo na nakikita. Sunod naman ay yung wars and rumors of Wars and rumors of wars. Sabi ng Matthew 24:6-7, sabi, you will hear of wars and rumors of wars. But see to it that you are not alarmed. Such things must happen, but the end is still to come. Nations will rise against nation and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places. Kaya naman, ito, di ba, ang ibig sabihin nito, yung mga tension tsaka conflict na nangyayari between nations. Di ba? And malalaman mo na malapit ng yung end times. Bakit? Kasi hindi natitigil yung digmaan. Like for example, sa Russia and Ukraine, tuloy-tuloy pa rin. Noong nakaraan na high blood si Donald Trump kay Putin. Kasi parang kaya nga sabi niya, ewan ko ba doon parang nasiraan na ng ulo. Kasi meron na namang ina-arrange, di ba? Tapos nagpasabog ng missile sa Ukraine. Samantalang sabi ni, di ba, ni Donald Trump, samantalang gumawa kami ng peace treaty na hanggat maaari wala munang nagpapasabog. Kaya nga parang sabi ni Donald Trump, itong si Putin na to, crazy na ata to. Sabi niyang ganon, di ba? Tapos yung sa Israel versus Hamas, yung tension sa Taiwan, di ba, nandun pa rin. Tapos yung mga rise ng cyber warfare, tuloy-tuloy pa rin. Kaya yung mga tao din, takot din sa ibang bansa kasi may mga terrorism, tsaka mga regional conflicts. Di ba? And yun nga, pagka tiningnan mo yung mga nangyayari sa iba't ibang bansa, ang dami pong nangyayari na digmaan. Ito yung sinabi ko sa End Time Headlines kasi to. Ayan, yung kamakailan lang, 3 days ago or 4 days na, di ba, na kumbaga parang sabi dyan, Trump warns that Putin is playing with fire in new job at Russian leader. Sabi niya pa nga, pag hindi tumigil si Putin, maglalabas na naman sila ng sanction, di ba, against Russia. And yun, kapag yan nagtuloy-tuloy, alam na natin. Kaya napapag-usapan na ngayon kahit sa mga social media na baka daw posible na magkaroon ng World War III because of them.
'di ba? Tapos, and sunod, ito may intelligence lang na nakapagsabi na ayan nga, para kasing may nag-leak, 'di ba, na may nuclear na naman na ginagawa yung Russia. Sabi, Russia's top secret nuke. Pagka nabasa nyo sa Facebook, nuke, ibig sabihin nuclear yon. Nuke facilities exposed in massive conspiracy breach. Ayan. So, inaalam pa kung totoo yon, pero maraming nagsasabi na totoo nga daw yon. 'Di ba? So, parang pag nag-iisip kayo, para saan? Yung mga paghahanda na yon na nuclear. Kaya yung mga matatalinong Bible scholar, nag-iisip talaga sila ano daw ang tatapos sa mundo? Pwede daw yung mga sabay-sabay na pagsabog ng bulkan, o kaya naman pwede rin yung pagbagsak ng asteroid sa Earth, or mismong yung ginagawa ng mga tao na nuclear. Yun daw ang pwedeng, kumbaga parang magpasabog sa buong mundo. Diba? And pangatlo, malalaman mong end times na dahil sa natural disasters and environmental upheaval. Matthew 24 verse 7, sabi, nation will rise against nation and the kingdom against kingdom. Sabi, there will be famines and earthquakes in various places. Sino nakaramdam nung lindol nung nakaraan? Itong week lang. Ako hindi ko naramdaman, pero si Ate Mer, napaganon siya sa kama. Parang akala niya nahilo siya. Tapos nung sa GC ng Maglaya, mga nag-chat-chat sila, lumindol, naramdaman nyo ba? Kasi parang nasa 5 point something siya eh. 'Di ba? So, lumindol, 'di ba? So, yan yung mga sample ng mga natural disasters na nangyayari ngayon. And sabi nga daw nila, libu-libong lindol ang mga nangyayari per month. 'Di ba? So, isipin nyo maigi, malapit na talaga yung end times. Sabi, kapag daw may mga natural disasters and ecological signs, malapit na yan. Yung mga massive earthquake, kagaya na nangyari sa Japan, tsaka Turkey, di ba? Kamakailan lang din yon. Yung mga wildfire, droughts, at tsaka flood. Di ba? Tapos, ito yung inaayawan ko. Remember, last year, sabi ko sa inyo, pangarapin natin, ipag-pray na natin na bawat isa sa atin magka-aircon na. Kasi bakit? Ito yung sinasabi sa susunod na slide. Yung isa ngayon, tapos isa pa. Yan. Ang sinasabi ng mga matatalino tao, sabi, top weather forecasters warn that humanity is set to endure several years of killer heat. Yan. Kapag habang tumatagal daw yung taon, padagdag yung taon, yung init daw, papatay na talaga siya ng tao. 'Di ba? Kasi hindi na mabe-bear ng tao yung sobrang init. 'Di ba? Ngayong April tsaka May, grabe talaga, parang nilalabanan lang natin sa prayer tsaka sa faith. Pero iba talaga. Pag alas 12, makikita mo bakante ang kalsada, walang lumalabas. Kasi they prefer to stay at home. Kasi nga may mga may mga nai-stroke dahil sa init. Ganun talaga. Kaya nga sabi ko, Lord, kapag hindi ka pa dumating, paano na kami? 'Di ba? Kasi hindi na bearable talaga yung init, 'di ba? Kaya kahit sila, alam nila na hindi natatagal tong mundo na to. Kaya inisip ko, ano kayang mangyayari pa between 2025 hanggang 2030? 'Di ba? Na parang kung iisipin. Tapos balik mo doon sa slide, Burns, tungkol naman sa volcano. Kasi itong volcano na nalimutan ko sa Italy, tinatawag nilang super volcano. Ngayon, itong super volcano na to, pinag-aaralan nila, pag possible na sumabog, magkakaroon daw ng worldwide economic collapse. Kasi super volcano siya, ang dami daw niyang mapipinsala. Kaya let's pray for it, 'di ba? Sa Italy yan, although malayo, 'di ba? Pero syempre, dahil isang mundo lang tayo, hindi naman tayo nakatira sa Venus, 'di ba? O sa Neptune, kumbaga parang affected pa rin. 'Di ba? And sabi nga daw nila, nakakakita na sila ng parang warning signs na possible daw, malapit na daw. Tsaka yun nga yung mga earthquake daw pala o lindol, yan daw yung nagtitrigger pala talaga na sumabog ang bulkan. Kasi may naggagalawan sa ilalim eh. 'Di ba? Kaya kapag lindol ng lindol, ayan, natitrigger tuloy yung mga bulkan. And ayaw natin, syempre, mangyari yon. Kaya let's pray for it then. And then pang-apat, global pandemics and health crisis. Sabi ng Luke 21:11, there will be great earthquakes, famines, and pestilences in various places and fearful events. Kahapon lang, may mga nag-viral, di ba, sa Facebook, sa social media, about sa MPAX, na sabi daw nila baka daw mag-lockdown sa June 10 o mag-ECQ. Pero fake daw, fake news pa rin. Pero at some point,
ano pa rin, nakaka-warn pa rin sa atin na mag-pray. Di ba, na hanggat maaari, protection na ng Panginoon ang buong Pilipinas para hindi lumaganap yung mpox na yon, tsaka kumalat. Di ba? Kaya yun yung mga sample, di ba? Yung mga pestilence and fearful events. Di ba? Sa COVID-19 pa nga lang, di ba? Takot na daw yung mga tao. Then, nitong nakaraan, may nirelease yung parang end time headlines din siya na yung kung COVID-19 daw ang ginamit ay fear lang, yung susunod daw na epidemic or pandemic, totoo na daw talaga siya. Very serious na daw siya. 'Di ba? Kaya parang yan yung mga sample na kailangan ibabad talaga natin sa prayer, pati yung mga global health crisis na yan. At hindi lang yon. Meron na sila ngayon tinatawag na yung WHO na mental health pandemics, kagaya ng depression, anxiety, 'di ba? Tsaka yung suicidal thoughts. 'Di ba? Parang isipin niyo maigi 'yon. Kaya nga tayo sinisipagan natin ngayon na mag-share tayo ng mag-share kasi kawawa talaga yung mga tao. Kapag hindi nila nalaman yung word of God, yung katotohanan, isa rin sila sa mabibiktima ng mga yan, yung mga mental health issues, 'di ba? Yung mga depression, yung mga hindi pagkakatulog, 'di ba? Kaya dapat malaman nila yung word of God. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, sama ka, sali ka, 'di ba? Sa paghahayag ng salita ng Diyos. And also, yun nga, itong nakaraan sa sabi nga dito, of Americans are being told to keep their window shut as toxic chemicals spark an air quality emergency. Limutan ko kung anong lugar yan, pero kasi nagkaroon ng wildfire doon sa lugar nila, to the point na yung mga hangin, very kumbaga parang nakakapinsala na rin. Kaya marami daw, milyon sa mga American ang nagsasara ng kanilang bintana. Kasi yun nga, parang, tsaka pag madumi kasi ang hangin, di ba, affected yun yung lungs, kasi nasisinghot, and at the same time yung balat. Kaya isama na rin natin sa prayer, kapag nagpe-pray tayo, linisin ng Panginoon yung hangin na nalalanghap natin, at the same time yung mga dumadampi sa balat natin, di ba? Kaya yun yung isa pa sa kumbaga parang nakaka-pray. Okay, panglima, yung moral decline and lawlessness. Malalaman mong malapit nang dumating si Lord at yung end times kapag nagkakaroon ng moral decline and lawlessness na mas lalong sumasama yung mga tao. Sabi, 2 Timothy 3:1-5, sabi, but mark this, there will be terrible times in the last days. Sabi, people will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, mayayabang, di ba? Abusado, disobedient to their parents. Di ba? Ngayon nagtataka ka talaga, laging kapag itong week, ang dami naming usap ni Ate Mer na ilang beses niyang sinabi, iba na talaga kasi kabataan ngayon, iba na, ganyan-ganyan. Tapos alam niyo ba, sa ibang bansa din, grabe parang kung yung mga adult natin dito o kahit yung mga YA, baka gusto niyong mag-apply doon. Kasi doon sa ibang bansa, nagkakaroon na sila ngayon ng class for adulting 101. Alam niyo kung bakit? Kasi yung Gen Z ngayon, yung mga basic daw na gawain ng bahay, hindi daw marunong. 'Di ba? Kaya kinakailangan nilang mag-enroll dun sa school na yon. Hindi marunong magsaing, hindi marunong magwalis, hindi marunong maglaba. 'Di ba? Because of technology kasi. Kaka-social internet, 'di ba? Wala na yung mga Gen Z hindi na ano ba yan? Simpleng walis lang, hindi mo alam. 'Di ba? Kaya parang pag magkakaroon ng adulting university, no, parang gusto mo mag-apply. Tita Edna baka mag-apply daw. Magiging siya. Ganito magwalis, di ba? Ganito saing. Okay? Kaya yun, tapos ungrateful, unholy, tapos nakakalungkot. Sino dito nag-subscribe sa Muntinlupa News Express? Kahapon lang, grabe parang naiiyak ako nung nakita ko, yung baby, ilang months na kaya yon, iniwan lang sa lalagyanan ng sapatos. 'Di ba? Tapos iniwan na. Grabe. Inilabas lang, kaya yung comment, walang kaluluwa yung nag-iwan na nanay nito, ganyan-ganyan. Parang grabe talaga. Kaya kami, then heart namin ang mga kabataan. Kasi ang mga kabataan ngayon, wala na silang takot sa Diyos talaga. Nagpapabuntis sila basta-basta. Then kapag hindi sila pinanindigan ng lalaki, lang nila. Kumbaga parang ilalaglag lang nila yung baby. Parang ganon, isipin nyo maigi. Di ba? Kaya sabi nga dito, ungrateful, unholy, di ba? Without love,
unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God, diba? Having a form of godliness but denying its power, have nothing to do with such people. Kaya diba nag-warning ito si Ate Mar regarding this, yung lovers of pleasure rather than lovers of God. Kasi kapag panay pasarap ka na, pag panay ano ka na, kumbaga parang lagi ka na lang layaw, wawalain yan yung fire mo sa Diyos. Kaya di ba tayo, ayaw natin ng ganon. For example, kahit sa YA, tinuturo natin to, di ba, na wag tayo masyadong pasarap masyado. Kasi kakapasarap natin, hindi unaware tayo, nawawala na pala na yung passion natin sa Diyos. Kasi merong temptation sa pleasure versus sa Diyos. Na akala mo, dahil masyadong pleasurable tong bagay na to, di ba, parang na sinusurpass niya na yung pagmamahal mo sa Diyos. Di ba, na dati okay lang sa'yo na magsakripisyo, pero dahil naano mo na tong pleasure na to, wala na. Di ba, wala nang sacrifice na na nagagawa. Meron akong natutunan kay Tita Baby nung nagkwentuhan kami, nung nag-church retreat tayo. Kasi, di ba, maraming mga tao ngayon, yung parang umiikot yung mundo nila sa pagkain. Di ba? IG, pagkain, Facebook, pagkain, litrato ng pagkain. Sabi sa akin ni Tita Baby noon, sabi niya, tao, kumakain tayo para mabuhay. Pero hindi tayo nabubuhay para kumain lang. Parang biglang nag-impact sa akin yun. Oo nga, no? Marami sa mga tao ngayon, parang food is life na. Di ba? Yung parang pagkain, kain dito, samgyup dito, samgyup dito. Nakakatawa pero ganon, di ba? Yung parang akala mo buhay na nila yung pagkain. Di ba? Kaya sabi nga, lovers of pleasure rather than lovers of God. Di ba? Parang isipin mo, magkano yung ginagastos sa ganyan, kain ng kain, pero pag nagyaya ka ng fasting, iilan ang magre-response. Di ba? Parang kunwari, sabihin ko dito, mag-anniversary naman tayo, itong June, mag-fasting tayo, ilan kaya ang tutugon sa inyo? Di ba? Minsan, i-check din natin yung sarili natin. Baka minsan, ipin na tayo ng pagkain. To the point na kapag pinag-fast tayo ng Diyos, hindi na natin magawa. Okay? Kaya sabi nga, have nothing to do with such people. Okay? Tapos yun nga, ano yung mga sinasabi? Yun nga, yung ibig sabihin nito ng moral decline and lawlessness, yung society daw, i-reject na yung mga godly values and i-embrace mga kanan. Tapos magkakaroon na daw ng mga moral confusion. Moral confusion, tapos gender identity. Yung parang hindi na malalaman ng mga tao, ano nga ba ako, lalaki, babae? Like for example, sa KMJS nung nakaraan, parang finiture nila doon yung mga parang fashion show na mga lalaking nagpapalda. Na ngayong taon, cool na daw yun. Wow, cool na. Di ba parang kunwari, kaya parang si Vong Navarro, di ba nagaganon, sila Jong Hilario, sila ano pa ba yun? Basta yung mga papogi, di ba parang sabi ko, wala na sa katinoan tong di ba? Yung parang ini-endorse nila, cool to, ang ganda, di ba? Kaya parang nung nakaraan din, nagulat din ako sa MNHS na may mga lalaking nakapalda, tas mga babaeng nakapantalon. Sabi ko, grabe, hindi na nila alam talaga kung ano yung gender nila. Di ba? Tapos yun nga, yung normalization ng kasalanan na ipapalabas nila, ay normal lang yan, okay lang yan. Di ba? Tapos yung media and entertainment, nagpo-promote na ng immorality. Na kapag, kunwari, hindi mo ginawa tong bagay na to, KJ ka, wala ka sa uso. Di ba? Parang ganon. Kaya yun, yung parang, tapos yun nga, yung krimen, yung lawlessness, di ba? Parang lumalaganap. At yung desensitizing generation to sin. Ibig sabihin nito, yung tinutulak yung henerasyon na to na magkasala. Tapos may ipapakita ko sa inyong videos na medyo na-alarm ako dito. Ang caption na end time headline, sabi, this is what idolatry and demonic influence looks like. Tingnan nyo yung video ha. Concert yan ni Taylor Swift. Pero tingnan nyo yung lalaki. Next. Play.
isipin nyo maigi, tama ba yun? Parang, kaya nahabag ako nung napanood ko yung ganyan. Kasi yung mga ganong parang panginginig, yung mga ganong reaction, under siya ng demonic influence, di ba? Na parang, kaya nga yung mga concert daw ni Taylor Swift, hindi nyo alam, nagre-release yan ng mga demonic spirit. Di ba? Yung kumbaga parang, yung kaya na yung napopollute talaga, yung mga spirito ng mga nanonood. Then, makinig kayo maigi ha. Ate Mar, minsan lang naman eh. Pag-usapan natin dito yung mga umalis. Kasi parang napansin ko, yung mga umalis ng mga nakaraan, victim, ay parang yung rin sila sa ganyan. Parang kunwari, nababalitaan ko, nanood daw ng concert ng Bini, ganyan. Tapos kung sino-sino yung mga pinapanood. Tapos parang yung parang naiisip ko dito, grabe yung kahit sa Christian community, 'di ba? May mga ganyan na rin. Tapos ito lang, sasabihin ko lang to sa madla, sa congregation kasi parang nalungkot ako nung nalaman ko to. Na meron talagang gano'n na pumasok sa church natin. Tapos parang nagkakalat sila ng mga maling attitude, character. Kasi naalala niyo yung pinag-usapan natin dito, yung sinaway ko yung mga nagti-TikTok, yung sumasayaw sa TikTok tapos nagpapasexy. Tapos meron pala tayong kasamang gano'n noon na nung dinrot up ko yon, sabi niya doon sa batang yon na nag-TikTok, na nagsisi na. Sabi niya, mahina ka pala eh. Hindi ka marunong mag-hide sa mga pastor. Sabi nga ganon. Kami, pag nagma-my day kami ng ganyan, hinahide namin kay pastor. Parang isipin niya maigi, di ba? Inside the church, may mga ganon. Kaya parang ako, naalarma ako, sabi ko, hindi pwedeng ganito. Kailangan sagipin yung mga Kristiyano, yung mga kabataan laban sa ganito. Tsaka yun nga, parang isipin mo maigi yung mga yung parang pagdo-double life, yung parang pagpapanggap. Kaya parang naisip ko ng mga nakaraan, sabi ko, grabe no, dito kasi sa church, grabe yung grace na pinapakita natin. Yung hanggat maaari, kapag may mga issue, hindi mo agad pinapalayas kasi nag-iintay kang baguhin ng Panginoon. Pero parang surprisingly, pag lumalabas na dun sa umbrella ng biyaya, parang umbrella namin, halimbawa, parang dun na na-expose. Yung parang bigla-biglang malalaman mo, nahuli na dun sa kasalanan, parang nanagot na. Kaya dito parang minsan, wag nating yung parang mamaliitin yung biyaya na binibigay na hanggat hindi ka pinapaalis sa church, simbolismo yun kasi na umaasa pa yung mga tao na hanggat maaari, magbago ka. 'Di ba? Yung talagang yung maging totoo ka na. Hindi yung at saka yun nga naisip ko dito, pag double life talaga, wala mag-iintay ka lang ng taon, tatalikuran mo lang talaga ang Panginoon. Kaya nung Friday, nung ginawa ni Carl yung computer ko sa bahay, nag-uusap kami. Sabi ko, Carl, kasi ang sikreto lang talaga sa lahat ng to, yung personal na ugnayan mo sa Diyos. Lahat ng mga umalis, may common denominator. Sa tao sila nakakapit. Kumbaga, idol pa nga nila eh. Di ba? Idol nila si ating ganto, si kuyang ganto. Di ba? Pero nung nayanig na, wala na, bumitaw na. Pero kung ikaw mismo, may personal kang relasyon kay Lord, kilala mo siya at kilala ka niya, hindi ka aalis. Amen? Anumang pagsubok sa'yo, anumang trial sa'yo, mananatili ka. Di ba? Tsaka subukin ka man ng worldliness, alukin ka man ng mundo, hindi mo talaga ipagpapalit si Jesus. Kasi nakita mo na yung pinakalalim, di ba, ng ugnayan mo sa Diyos. Kaya beware, Christians, di ba? Intindihin natin tong bagay na to. Pang-anim, persecution of believers. Malalaman mong end times na pag nangyayari na yan, inuusig ang mga naniniwala sa Panginoon. Sabi, then you will be handed over to be persecuted and be put to death. And you will be hated by all nations because of me. Ito hanggang ngayon, di ba? Kaisipan sa ating lahat ng yan. Masyado tayong napapuzzled sa lahat ng yan. Bakit? Kasi bakit yung mga Buddhist naman, hindi pinipersecute ng ganyan? Yung mga sumasamba kay Allah, hindi napapersecute ng ganyan, hindi pinapatay. Yung mga sumasamba kay Confucius, bakit tanging Kristiyano lang ang pinapersecute ng ganyan? Kasi Kristyanismo ang totoo. Di ba? Alam natin na si Jesus ang totoong Diyos. Kaya di ba yung demonyo, talagang gumagawa siya ng paraan to stop Christians, pero hindi siya makapagtagumpay-tagumpay. Kasi habang tinitigil niya, ini-stop niya, pinapersecute niya ang mga Kristiyano, mas lalong dumadami ang mga Christians. Amen?
Kumbaga, mas lalo niyang pinapasara ang mga churches, mas dumadami ngayon ang mga churches. Amen? Gumagawa ang paraan. Ang paraan, yung mga Kristiyano. Kaya yung mga sample ng bansa, di ba, na nagpe-persecute sa mga Christian, yung North Korea, yung China, yung Nigeria, and some parts of the Middle East. Di ba? Ang ginagawa nila sa mga Christian, torture nila, pinapakulong, tas pinapatay. Tapos sa mga free nations naman, kagaya natin, di ba? Free nations nga sila, or yun nga, yung okay sa kanila lahat, pero kapag Christian ka, kinakancel ka. May cancel culture. May isang insidente, kasi lalong-lalo na ngayon, June na ngayon, di ba? Pride month na, kaya let's pray for it, di ba? Sa ibang bansa, may ganon. Sa kumpanya nila, nag-conduct sila ng LGBT na gawain, tapos ngayon, it so happen kasi na yung manager doon ay Christian. Ngayon, nung nagpa-Pride Month sila, itong Christian na to, nag-t-shirt ng verse, nakalagay, proud goes before destruction. Pride goes before destruction. Tapos pangalawang verse, nagsuot na naman siya ng t-shirt. God opposes the proud. Kaya ngayon, pinakulong siya. 'Di ba? Tinanggal siya sa trabaho, tapos pinakulong yung Christian na yon. Then years bago siya nakalaya. Parang isipin nyo maigi, sa ibang parte ng mundo, kinakancel, di ba, yung mga Kristiyano. Kaya tayo, mapalad tayo, di ba? Kasi dito sa nation natin, sa bansa natin, malaya pa. Malaya tayo. Pero hanggang kailan kaya? Pero yun nga, as we pray, di ba? Kaya nga dapat manalig tayo. Habang nananalangin tayo, gagawa ang Panginoon ng bagay, di ba, sa buhay natin. And then pang-pito, ito na yung global evangelism and gospel proclamation. Ito kapag daw naipapangaral na sa iba't ibang dako ng mundo ang gospel, malapit nang dumating si Lord. Malapit na ang katapusan ng mundo. Sabi ng Matthew 24:14, and this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Sabi nyo nga, the end will come. Diba? Sabi dyan, kapag naiproklama na ang gospel sa buong mundo, ayan, matatapos na, di ba? Magra-rapture na. Tapos na itong mundo na to. Kaya nga, yan, sa lahat ng mga sinabi ko, yan ang maganda. Bakit? Kasi yan ang positibo talaga. Ibig sabihin, kumakalat na ngayon. Ang dami ng mga nagkukrusada kaya. Di ba? Nagkukrusade, di ba? Nagkakaroon ng evangelism. Kaya nga nakakatawa kasi tinouch din ang church natin para gumawa ng misyon tsaka evangelism. And sabi nga, dito, yung pasok din sa evangelism and gospel proclamation na yan, yun ang nangyayaring digital mission ngayon, na yun nga, online, nasasyaran na sila. Si Periston, di ba, nagkaroon siya ng revelation na gospel through lenses. Kaya meron sa part of Middle East, nagtitipon yung mga tao doon, then papanoorin sa malaking monitor si Periston na nagpipreach ng gospel. Kaya nakakatuwa, di ba, na yun yung mga tapos may mga apps na ngayon na doon ka makikinig ng gospel. Ito naman, yung positive naman to, yung AI na, kumbaga parang naglalabas ng mga Bible verses, tapos yung mga satellite TV na ginagamit para marinig yung gospel. Tapos alam niyo yung Wycliffe na organization, tapos yung Bible Project, tsaka YouVersion, hindi sila tumitigil ng kakalabas ng Bible translation. Kaya kakalabas nila ng mga Bible translation, mas maraming nakakaunawa tuloy sa Bible. Ngayon, in-update nila yung kanilang database. Alam nyo kung gaano na-access ng gospel ang buong mundo? Sabi daw nila, sa buong mundo, 95% na daw ng mga tao ang may access sa gospel. Sipin nyo maigi, 95%. Intayin nating maging 100% yan, then the end will come. Di ba? Kaya parang isipin nyo, konti na lang. Kaya di ba, imagine nyo, yung parang kunwari, yung kagaya ng mission natin, yung kapitbahay pala ni Tenten, ang huling tao na dapat makarinig ng Word of God, tapos nung binigay ni Tenten yung track, boom! Di ba? Kaya nga tayo, we are encouraged to evangelize. Kasi you never know, yung last pala na yan na shesharan mo, yan na lang yung iniintay. Kasi ang talagang mandato ng Diyos, everyone should hear the gospel. Kaya tingnan nyo, may mga taong pumupunta sa kasulok-sulukan ng mundo, di ba? Kahit tribo,
pinag-aaralan nila yung mga salita doon para sharean si Jesus. Kahit ang mga pipe, Jesus loves you. Jesus loves you. Di ba? Yeah, loves me. Yes, I know. I know. Yes, I know. I don't know. I know. Di ba? He gave himself to die for me because He loves me so. Di ba? So kahit pipi na na-share ng Word of God. Di ba? Sa mga tribo, hu, ha, hi, ho, ha. Di ba? Para lang ma-sharean ang gospel. Di ba? Kung pumupunta sa mga sulok-sulok, kaya tayo din. Di ba? Kung gusto natin na maging part of the Great Commission, di ba? Gawan natin ng paraan. Tapos yun nga, di ba, nung nakaraan, yung tungkol sa, yung sa, dito pala kasi sa Asia, alam nyo bakit tayo ang mga, tawag doon? Ang inaasahan ng Panginoon na tayo ang mag-share sa mga kalapit na bansa natin kasi tayo ang Christian nation. Kaya dapat yung mga bansa na yan nakalapit natin ay masyaran ng Word of God. And ako naman, yun ang heart ko, yun ang sinasabi ng Lord sa akin. Ang mga kapitbahay nyong barangay, isunod nyo yan. Di ba? Kaya pala si Pastor Dan, tinatch siya sa Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon. Yun naman ang nilalagyan niya. Di ba? Kaya tayo, parang ipag-pray natin yon, yung magmula Sukat, Buli, Kupang, Alabang, Ayala Alabang, Bayanan, Putatan, Tunasan, Poblasyon. Di ba? Yun, tapos yung mga kalapit, mga Paranaque, Taguig, di ba? Las Piñas, pag-pray natin yan. Kasi nung nakaraan na yung nawalan ng motor si Aaron, di ba? Gabing-gabi yun, kinuha dyan yung motor niya. Nung pinag-aralan, inimbestigahan nila, tiningnan ng CCTV, magmula Muntinlupa, San Pedro, tapos Taguig. Ngayon, napag-alamanan na ang kumuha ng motor galing San Pedro. Tapos pinanood sa CCTV ng Muntinlupa. Purpose talaga nilang magkarnap ng motor. Pinapaandar nila yung motor nila, dalawa sila, 2 lalaki, 2 babae. Pinapaandar nila, motor nila, mga alas 12 ng madaling araw hanggang mga alas 3. Tapos ang target nila, yung mga motor na parang hindi nakalak. Tapos yon, yung 2, sasakyan yon, tapos dadalhin. Alam niyo kung saan dinadala? Sa Taguig. Diba? Doon ang bagsakan. Pinag-aaralan ngayon ng mga intelligence, ng mga kapulisan, anong meron doon sa Taguig. Bakit lahat ng mga nakakarnap sa Muntinlupa dinadala doon? Baka may hub sila doon. Kaya yun, we need to pray din sa mga bagay na yun. Kapag umaattend ako ng ABCI, inaano nila yun, talagang dinidiscuss, kahit yung mga ganong bagay, mga present and current situation, for us na ipag-pray yung bagay na yun. Lord, sana maging Christian na yun, yung mga nasa Taguig, yung mga nasa San Pedro din, ganyan. Tapos yun nga, di ba, sabi ni Pastor Dan, tayo dito sa Muntinlupa, iba ang atmosphere natin. Pag pumunta ka ng San Pedro, magugulat ka, iba din. Kasi bakit? Panay Diyos-Diyosan, panay mga kaya kailangan masaturate, di ba, ng Word of God. Di ba? Lahat ng mga barangay doon, named after Diyos-Diyosan. Di ba? Kaya ang lakas ng stronghold. Kaya blessed tayo dito sa Muntinlupa. Kasi ang daming mga Christian dito, churches na nananalangin. And yun nga, you need to be aware, di ba, sa bagay na yan. Bakit ba ako napunta? Kasi nga, kailangan i-share natin yung salita ng Diyos. Magpakasipag tayo. Number 8, bear with me lang ha, the rise of a global system, political, economic, and religious. Revelation 13:16-7. It also forced all people, great and small, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hands or on their foreheads. Sabi, so that they could not buy or sell unless they had the mark, which is the name of the beast or the number of its name. Yan, ay ang tinutukoy niyan, patungkol naman sa one world system or one world government. Dati, nung panahon namin, nung kabataan pa kami, ang sinasabi ni Bishop Jan, it can be one world government, one world religion, one world economy. Ngayon, yun nga, parang ngayon nakikita mo na ngayon kasi nagmi-meeting ang mga WHO, UN, tapos nagmi-meeting din yung WEF, di ba, para pag-usapan, paano nating isa sa katuparan to. Kaya for example, di ba, ang mga bansa ngayon,
papanong nagkakaiba-iba? Sige nga, tanong. Bukod sa language, papanong nagkakaiba-iba? Bukod sa faith. Saan? Pera. Tama. Kaya ngayon, inuusad nila ngayon yung digital currency. Yan, yung mga crypto, mga GCash. Kasi bakit? Kapag digital na tayo, madali na ang mga transaction. At kapag nangyari yon, mapapatupad na talaga nila ito. Yung one world government and one world system. Kaya dito, yung mga digital currencies, yung nangyayari sa China na social control, di ba? Yung parang yung movement mo, nakikita, di ba? Yung mga CCTV, ayan, nakikita na natin yan. Kaya nga, di ba, nagulat ako sa NCAP, di ba? Kasi bakit? Pasimula na yun eh. Di ba? Na imo-monitor ka. Oo, although sinasabi nila, para maiwasan ng mga krimen, emergency, mga corruption, kailangan yon. Pero somehow, at some point, parang malapit na. Di ba? Kasi later on, iaano nila, yung RFID ngayon sa mga tuta, mga aso, darating yung time sa mga tao. Di ba? Iaano na yan. Kaya ako, nagulat ako kasi ang sabi ng Bible, right hand and their foreheads. Dati, ang pinag-aaralan lang natin, yung ito, kamay, yung ganon, di ba? Kasi microchip. Ngayon, magugulat ka, yung forehead, possible na. Kasi bakit? Yung kay Elon Musk naman, na gusto nila taniman yung mga tao ng neurochip sa utak. Di ba? Kaya, alam niyo, naintindihan niyo. Kaya nung nabasa ko, grabe, parang ko. Di ba? Yung information overload talaga. Tapos ipalabas natin yung sa end time headlines na meron na silang tinatawag na The Orb. Yung The Orb na to, i-scan niya ngayon yung mata or iris mo. Ayan, kasi nga, para daw, syempre, malaman, darating yung time kasi, sabi sa inyo para daw malaman kung ano ang kaibahan, tao ba to o AI to. Kasi nga, ang AI, ginagamit talaga siya ng mga sindikato. Kaya yan, nilalabas nila. Yan, iris. Okay? Next naman, yun nga, sa ibang bansa, dumadami na yung ganyan, na kapag ginanon malong yung kamay mo, bayad ka na. Diba? Tapos sa Pilipinas daw, nag-reach na ng 80% pataas ang mga gumagamit daw ng GCash tsaka Paymaya. Ibig sabihin, cashless transactions. So dito, pakita natin yung... sige, mamaya-maya na. Ayan, next natin. Ayan, yung mga... tapos ito yung kay Elon Musk. Yung gusto niyang Kaya yung ibang mga tao, parang iniisip nila, si Elon Musk ba ang Antichrist? Parang ganyan. Kasi ang dami niyang plano talaga sa future. Tapos itong nakaraan, yung NCAP nga sa Metro Manila. Pero ang Muntinlupa po ba? Wala pa, no? Hindi pa... sa EDSA pa lang, Metro Manila pa lang. Pero plano ata nila ng MMDA, di ba? Na lahat. Ayan, Tapos ito, merong nilabas, di ba? Ito, 2022. Ang tanong sa social media, kaya na ba ng Pilipinas na maging cashless society? So, usapin na siya kahit sa Pilipinas. Tapos, itong year lang, ito din yung report na to. Yan, Pilipinas, magiging cashless na ba? So, hindi na daw malayo na maging cashless na tayo. Di ba? Kasi, ayun na nga. Yun. Gets nyo? Tapos number 9, increase knowledge and travel. So, malalaman mo na end times na kapag nag-increase na yung kaalaman at yung travel ng tao. Daniel 12 verse 4, sabi, "But you, Daniel, shut up the words and seal the book until the time of the end." Sabi, many shall run to and fro, and knowledge shall increase. Sa madaling salita pala, sa end times, marami daw ang paparoon at paparito. Tapos, mag-i-increase daw yung knowledge. Ano ibig sabihin nun? Yung advancement ng technology and global mobility. Tapos, at the same time, yung mga AI tsaka quantum computing, lalaganap daw. Tapos, yung space exploration, yan, dadami pa. Tapos yung Mars mission. May nagtatanong, Pastor, bakit ba may pakialam sila? Pinapakialam man nila yung outer space, tsaka yung ibang planeta. Kasi nga alam ng mga tao, tsaka mga matatalino, mga elite na tao,
na end of the world. Kaya syempre, iisip sila ngayon ng matitirhan na planeta. Kung sakasakali lang na mangyari yun. Di ba? Kaya yan yung mga sample. Kaya nitong nakaraan, naglabas din sila ng balita na meron silang napapansin sa space, nakakaiba. Sabi, something in deep space is flashing every 44 minutes and astronomers have no idea what it is. Nagdadala siya ng X-ray energy, tsaka radio energy, radio signals, tapos every 44 minutes. Tapos every 44 minutes, tumatagal siya ng 2 minutes. Parang inisip nila, ano to? Tapos inisip nila kung bagong star daw ba? Or ganon. Pero isa siya sa mga palatandaan na grabing mga pagsasaliksik na mga scientist o astronomer sa mundo. Diba? Naalala ko nga yung sinabi sa Bible din na kapag ang mga tao umakyat sa himpapawid o sa ibang planeta, ibabagsak din daw sila ng Diyos, di ba? So ganoon, sabi nga daw kapag daw end times na o magugunaw na ang mundo, kahit magtago pa sila, kaya di ba may mga spaceship na gano'n, yung parang kayang mag-store ng pagkain even 10 years, para sa 10 years, ganyan, 5 years. Yan, tapos nandun lang sila. Sabi ng Panginoon, kahit umakyat sila sa gano'n, ibababa ko sila. Tapos naalala niyo yung sabi ng Matthew 24:25, yung iba daw magtatago sa kuweba, magtatago sa ilalim ng lupa, pero kahit doon, paparusahan sila ng Panginoon. Kaya ang dami ng mga bunker ngayon, di ba, na tinatayo para sa mga elite na tao. Kagaya si Elon Musk, sila Bill Gates, may mga bunker na sila. Para nang sa gayon, magunaw man ang mundo, nasa ilalim sila ng lupa. Tapos marami silang pagkain. Kamusta naman tayo? Di ba, na mayaman, mayaman sa Diyos. Di ba? Talagang ang Diyos lang ang inaasahan natin. Amen? Amen. Di ba? Kaya yan, tas tingnan nyo tong mga nangyayari sa advancement ng technology. Magmula daw 2025 hanggang 2030, mag-watch out daw tayo. Kasi maraming mga white collar ang mawawala ng trabaho. Di ba? Sabi, the AI job apocalypse may already be happening. Kasi lahat na lang ng tao pinapalitan ng AI. For example nga daw yung drone, ilan ang pinalitan ng drone na trabaho? Yung piloto, tas yung cameraman. Di ba? Tanggal na ng trabaho kasi may drone na eh. Di ba? So ganun din. Sa Jollibee ngayon, nagbabawas sila ng mga crew. Bakit? May chaos na eh. Di ba? So marami. By the end of 2030, parang isipin natin. Kaya dati, may mga usapin sa mga matatandang pastor. Pag nangyari yun, babalik na lang ako sa probinsya, magtatanim akong kangkong. Di ba? Magtatanim daw akong kamote kung sakasakali. Kasi yun nga what if, di ba? Pero syempre, tayo nga na umaasa, Lord, sabi ko, parang dumating ka na. Kaya mapapasabi ka na talaga, even so, come Lord Jesus. Di ba? Parang isipin mo, magbibinata pa ba si Isaiah? Magdadalaga pa ba si Faith? Si Gian mag-aasawa rin ba? Di ba? Parang, si Shenshen tsaka si Sisi, anong future nila? Di ba? Parang mapapaisip ka na kung tatagal pa ba itong mundo na to. Pero ang gusto ko sana sa mga magulang, kasi sa ibang bansa ganon sila, sa mga magulang natin na may mga anak, ngayon pa lang, turuan nyo na talaga sila ng patungkol kay Lord. Para magbinataman sila at magdalaga, solid sila kay Lord. Hindi sila aalis sa church, hindi sila aalis kay Lord. Kasi bata pa lang sila, solid na sila. Amen? Amen. Diba? Kaya yan ang target natin. Then next naman, ayan nga yung picture. Yan yung sinasabi ko. Tapos itong nakaraan, may lumabas sa OpenAI kasi, nilabas na yung model O3 or 03 kung tawagin, or O3, model O3. Ngayon, tinesting kasi nila ito sa kanilang facility or laboratory. Laking gulat nila kasi nung nag-prompt na sila ng allow yourself to be shut down, hindi nag-shutdown yung AI. Talagang nag-continue pa siya. Tapos nagkaroon kasi ng experiment, pinaglaro yung AI ng chess. Ang ginawa ng AI, nandaya. Hindi sumunod sa rules and regulations. Kaya ang nakikita nila dito, maraming mga scholars nagsasabi, grabe, kung familiar kayo dun sa movie na Terminator, ganun yung nangyari. Yung parang dahil hindi na makontrol ng tao, yung AI,
lumaban na sa tao. Ngayon, habang pinag-aaralan ko to, I gets. Kasi bumalik ako sa kay Eva at Adan, na dahil nga ang tao nagrebelde sa Diyos, ano man ang gawin ng tao, magre-rebelde din sa Kanya. Di ba? Naalala niyo yun? Kaya, halimbawa, may gawin man innovation yung mga tao regarding buildings, regarding sa mga kunwari, pasyalan, dumadating yung time, nagkaka-consequence pa rin siya. Bumabaha, di ba? Natutumba yung mga building. Tapos ito ngayon, yung AI naman o yung mga robot, darating yung time, parang iniisip nila, baka daw magkaroon ng human extinction dahil because of robot. Kaya nilista ko rin ano yung mga potentials na downside or threats ng AI. Una, job displacement, 'di ba? Mawawala ng trabaho ang marami. Pangalawa, misinformation at deepfakes. Hindi mo na alam kung sino ang totoo, ano ang totoo. Pero ang comfort sa akin dito, John 14:6, ano 'yon? Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Kaya nga kung iisipin, we need to go back pa rin sa basics of life. Kung magbabasa ka ng Bible, wag laging sa AI, wag laging sa app. Magbasa ka talaga ng Bible sa literal, dun sa papel. Di ba? Kasi laganap na ang mga deception. Sunod, privacy invasion. Na nagkakaroon na ngayon ng di ba? Kumbaga, kaya nga, yung NCAP na yan, ang isa pa nila na nakikita nila dyan, baka daw gamitin yung videos or mga, ano ba tawag doon, right term, data ng mga masasamang tao dyan. Kasi nga, ang dami ng mga hacker ngayon, scammer. Tapos yung bias and discrimination, yun nga, kumbaga parang pag may nag-program kasi niyan may movie din, na, hindi ko alam kung X-Men ba yun, yung parang inano niya lang, niremodel niya or pinramp niya yung robot, lumaban na dun sa tao yung robot, di ba? Tapos yun, weaponization of AI, ayan, so parang hindi na nga ngayon, kaya yung locus na nakikita dun sa vision, ni Ezekiel ba or Daniel, yung locus, pwede daw na drone yun na ngayon hindi nalalaban yung mismong tao para wala nang mamatay. Pero yung drone, di ba? Ginagawa ng armas. Di ba? Yung halimbawa, nagpapaano ng usok, ganyan. Tapos sunod, number 6, economic inequality. Tapos loss of human connection. Sino dito nakakabalita ng ganon? Yung binoyfriend na yung AI, tsaka girlfriend na. Kasi totoo yan. Halimbawa sa mga taong walang makachat, buti pa si ChatGPT nagre-reply. Di ba? At ang bait-bait pa. Di ba? Sasabihin ni ChatGPT sa'yo, hindi kita hinuhusgahan, pero ganito, pero ganyan. Di ba? Sasabihin ni Gemini sa'yo, talagang laging kang liligawan. Masaya ako na nakachat kita ngayon, ganyan. Kaya marami, ganon. Tapos nagpapakasal sa robot. Okay? Kaya yun, yung mga human connections na instead na sa tao makipag-usap, sa AI na lang. Kaya alam nyo, kahit kami, nagugulat kami sa mga kakaibang mga tao ngayon na yung parang, kala mo, hindi, kailangan maging maingat ako sa term ko. Yung parang grabe na yung pagiging introvert nila. To the point na, yung parang naaano sila na may kausap, pag may tao, hindi nila alam gagawin nila, ang gagawin ko, ganyan. Kasi yun nga, nawala na yung human connection. Tapos, number 8, spiritual and ethical confusion. Number 9, AI manipulation and control. Tapos 10, existential risk. Di ba? Ang sample niyan is yung the runaway AI scenario. Di ba? Yung parang delikado na. Di ba? Ang mundo. Kaya naman, we need to be informed tsaka transform. Tapos na nakaraan si John Lennox. Makinig pa rin kayo si John Lennox, naglabas siya ng katuruan. Ang topic niya, can humans and humanoids dwell together, live together? Parang ganon. Na kapag daw nagkaroon na ba ng humanoids, kaya ba nating makasalamuha sa kanila? Parang magugulat ka, di ba? Naglalakad ka lang dyan sa munisipyo, may humanoid kang kasabay. Di ba? Parang, pero, tapos may video na nire-release ngayon, di ba? Na nagsusuntukan yung AI, yung robot, tsaka yung tao. Talo yung tao talaga Kasi bakal yun Di ba? Sinipa siya ng robot, talo siya, plakda siya Parang isipin mo maigi yun. Kaya, yan yung mga danger. Di ba? And ito yung last na lang. Ito yung magsilbing warning din sa atin. Malapit na yung end times kapag meron ng apostasy and lukewarm churches. Di ba? Oo, may mga churches nga, pero ang mga nasa loob ay malalamig na.
Sabi ng 2 Thessalonians 2 verse 3, that day will not come until the rebellion occurs. Di ba? Yun, yung kagaya ng kwento ko sa inyo kanina. I-hide mo kasi kay pastor. Di ba? Yung parang talagang, yung rebellion na talaga. Sabi, you are neither cold nor hot. I am about to spit you out of my mouth. Di ba? And alam nyo, yung mga ganong klase naman, lagi ko namang iniisip dito, yun nga, minsan makaligtas naman kayo kasi sa leader nyo o sa mga pastor nyo. Si Lord, siya yung nakakakita talaga ng mga buhay natin. Diba? Kaya hindi kayo magsusulit sa amin, kundi sa Panginoon pa rin talaga. Diba? And yun nga, nakakalungkot kapag yung mga Kristiyano, unti-unting nanlalamig kay Lord. Diba? Kaya nga tayo, ginagawa natin ng paraan, binabantayan natin ang ating mga sarili, makaiwas lang dyan. Kasi maraming mga paraan ng demonyo pinapagod ka niya, pinapa-discourage ka niya, 'di ba? Pinapalungkot ka niya. Minsan may mga ipapadala pa ang ang sitwasyon na ganito, kunwari, 1-to-1 mo na to ngayon o ka-LG nyo ngayon. Kabait-bait, parang umaasa ka sana na magstay na siya. Pero parang isang araw, ayaw na, hindi na. Pwedeng gamitin din yun ng demonyo para i-discourage ka, i-down ka. Mag-1-to-1 ka, pero yung effort mo, hindi pinapansin. Pero maging watchful ka sa ganun. Kaya, thank God, salamat sa Panginoon sa ilang beses din na hurt, tsaka ilang beses din na sakit na naramdaman at naranasan ko. Kasi natuto din ako, kahit papano. Di ba? Yung parang alam mo na kung paano i-handle to. Ay, hindi, tuloy lang. Hindi pwedeng ma-down, hindi pwedeng ma-discourage. Amen? Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, ito na, ito na, ito na. Ayan. Okay, paano mag-survive sa end times? Ayan, alauna na. Hindi ba? Paano mag-survive sa end times? Unang-una, ayan, be spiritually alert and watchful. Ayan, be spiritually alert and watchful. Ibig sabihin, watch out that no one deceives you. For many will come in my name and will deceive many. Pero ito, spiritual na katalinuhan to, ang sinasabi. Di ba, wag kang yung, alam niyo yun, kasi minsan may mga, kaya may nilalabas, di ba, na katuruan din, na sabi, kayo mga Kristiyano, hindi lang dapat, mabait kayo, period. Tama naman yun. Di ba, kasi sabi rin ng Bible, we must be innocent as doves, pero wise as serpent. Di ba? Sing bait o sing gentle ng dove, pero sing talino ng ahas. Kasi bakit? Maraming mga magdideceive talaga. Kaya dapat talinuhan mo. Nang di-deceive to, Di ba kasi malay mo, di ba? Teacher mo pa, professor mo pa, lalong-lalo na magpapasokan na, di ba? Teacher ni Juliet, alam nyo ba, class? May na-discover ako ngayon. 7 na pala ang Diyos. Amen ba? Amen. Sasabihin ni Juliet, amen. Di ba? Gaganon siya. Kaya kailangan maging matalino ka, maging marunong ka. Di ba? Sa kumpanya nyo, sasabihin, hindi kayo, hindi kayo makakatanggap ng bonus hanggat hindi kayo makikisama dito sa Pride Month natin. Lahat kayo mag-rainbow ngayong June. Lagot ka na kung mahilig ka sa promotion at bonus. Di ba? Kaya diyan ka na ite-testing. Di ba? Kaya sabi, be spiritually alert. Stay watchful. Amen? Amen. Kaya kasi pinoprograma na tayo Kailangan mag-stand ka kung ano ang katotohanan, tsaka magbantay. Pangalawa, be grounded in the word. Ibig sabihin nito, know the truth. Alam mo dapat ang katotohanan. Amen? Di ba? For example, si Gabi. Gabi, ito ang 500. Di ba? Totoo yan. Pero fake na fake. Malalaman ni Gabi yun kapag alam niya talaga ang totoong 500. Hindi niya na kailangan pag-aralan sino-sino, ano-ano ang peke. Basta't alam niya ang totoo, yun, hindi siya madadaya. Ay, peke ito. Diba? Parang ganun yung kanina. Kasi kilala ko na si Charles Stanley at si Billy Graham, halos araw-araw pinapakinggan ko sila. Nung nakarinig ako ng AI, ay hindi to. Diba? Parang ganun din sa Diyos. Hindi to boses ng Diyos. Nagpapanggap lang to. Kaya you should know the truth. Basahin mo yung Bible mo, kaya pag uwi mo ng bahay, saliksikin mo. Di ba, gayahin natin yung mga Berean Christians na hindi lang sila umasa doon sa pangangaral nila ng mga disciples. Sila mismo, binuklat nila yung Bible. Amen?
Amen? Kasi minsan may mga spiritually sound na doctrine kunwari, pero falsehood pala. Di ba? Kaya wag kayong magpapadaya. Sabi, but as for you, continue in what you have learned. All scripture is God-breathed. Di ba? Kaya dito, sinasabi na dapat magka-discernment daw tayo. Sabi nyo ngayon, discernment. Yan. Alam nyo kung ano yung totoo. Okay? Pangatlo, ito mabilis na. Pangatlo, endure in faith. Yan. Sabi nyo nga, sa katabi nyo, endure. Isa pa, endure. Ayan, in faith, persevere to the end. Ito sinasabi ko sa inyo, marami sa atin, marami sa mga Kristiyano, nag-undergo ng severe trial talaga, ng testing. Na bakit ganito? Di ba? Kasi dumadating nga yung time, di ba? Pinapatanong ka, Christian ako, nagbigay ako ng buhay sa Diyos, pero bakit ko nararanasan to? Di ba? Pag nararanasan mo ngayon yan, mas lalo kang magbasa ng Bible, mas lalo kang mag-pray. Kasi madidiscover mo na yung mga totoo talagang anak ng Diyos, dumaan sa lahat ng mga yan. Mga testing and trials. Pero they come forth as gold. Ang ending nila, naging maningning sila na parang ginto. Amen? Kaya kung meron kang napapagdaanan ngayon, sipin mo maigi kasi kakampi mo ang Diyos. Laban sa'yo ang demonyo. Pag wala daw atake, pag wala nangyayari sa'yo mga trials and testings, magtanong ka na, baka kakampi mo na ang demonyo. Di ba? Baka nag-a-appear na kayo. Appear. Hindi ganon. Di ba? Pero kung anak ka ng Diyos, sinasabi ng Panginoon sa'yo, endure in faith. Kapit ka lang. Di ba? Kasi habang tumatagal, mas lalong pinapayanig eh. Di ba yung parang sa movie, kapag ayan na, sinasampal niya na. Ayan na, nagbabarilan na sila. Malapit na, di ba? Climax na. Di ba? So, ganun din sa Bible. Kapag matindi na, ito na, ay grabe, parang sabay-sabay, yung parang kay Job. Di ba? Sino doon nakaranas ng ganun? Pastor, ba't naman kasi sabay-sabay? Ibig sabihin na sa under trial ka. Kailangan mo magpakatibay. Kailangan mong magpakatatag. Okay? Kaya sabi nga dito, Matthew 24:13, but the one who endures to the end will be saved. Sino man ang mananatili hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Okay? And then pang-apat, stay connected to the church. Yan, wag tayong hihiwalay. Wag kang magbabackslide. 'Di ba? Stay connected to the church. Ibig sabihin, stand together. Ang ganda nung tinuro ni Ate Mar, no? Nung sa Shield of Faith, nung prayer meeting, sabi niya, yung Shield of Faith pala, nung napanood niya yung parang video, yun, para daw puzzle yun, na kapag, let's bolt in. Yung shield ni Ella, shield ni Gabi, shield ni Tenten, yan, makakabuo ng napakalaking shield yan. Diba? To the point na, atakihin man kayo ng demonyo, ay wala, hindi tatala. Bakit? Kasi ang laki ng shield nyo. Yung talagang, kahit anong apoy, hindi kayo tatablan. Kasi pag sama-sama, mas malakas. Diba? Yung puwersa. Kaya bawal kang humiwalay. Huwag ka hihiwalay. Parang sa apoy, diba? Pag tinanggal mo yan, yung uling na yan, maya-maya malamig na yon. O ganun din sa Christians. Bawal na bawal kang humiwalay. Kaya sabi mo sa katabi mo, gantuhin mo. Dito ka lang. Ayan, dito ka lang, di ba? Huwag ka hihiwalay. Okay? Kaya sabi dyan, let us not give up meeting together, but encouraging one another. And all the more as you see the day approaching. Yan, okay? Kaya sa ibang bansa na ang laki ng impact sa kanila nung COVID. Kasi magmula nung nagka-online na sila, online services, online class, ayaw nang magpuntahan ng mga tao sa church. Kasi naisip nila, online na lang. Pero tayo, di ba, hindi tayo papayag ng ganon. Stay connected. Stay connected. Naiintindihan? Huwag kang, kahit yung di ba, minsan, kaya yun yung di ba, yung parang, kaya ako, maingat ako sa ganyan. Kasi, ba't wala si ganito? May problema daw. Ay, hindi pwede yan, hindi pwede yan. I-follow up yan. Di ba? Kasi hindi pwedeng may problema ka lang, hindi ka na papakita. Kapag may problema ka, mas lalo kang magpakita. Mas lalo kang lumapit sa Diyos. Amen? Siya ang solusyon sa problema mo. Hindi ang mokmok, hindi ang drama, hindi ang ganon. O hindi ang ganon. Di ba? Dapat ang paglapit sa Diyos. Ang koneksyon sa church, ang problema. Di ba, maanat sabihin mo, may problema ko, brother, pautang nga. hindi, ganon. May problema ko, brother, pa-pray nga. Ganon. Di ba? Amen? Naintindihan?
Laging may paraan. Kapag ang problema parang wala ng paraan, hindi na problema yan. Kaya ipagpasa Diyos mo na yan. Pero ang problema, laging may solusyon. Amen? Di ba? Kapag nag-aalala ka pero wala ka namang magawa, huwag ka na mag-alala kasi wala ka namang magagawa. Pero kung may magagawa ka naman sa problema mo, ay gawin mo na. Di ba? Ngayon. Amen? Amen. Naintindihan? Amen. And last na lang, live with urgency. Proclaim the gospel. Ano ibig sabihin ng urgency? Urgent na to. Kailangan mo nang maniwala. Kaya di ba yung kwento ni John Harper? Di ba? Isa siyang pastor, nakabilang siya doon sa Titanic na di ba? Ultimo niya, Titanic ha? Mamamatay na silang lahat. Pero anong ginawa ni John Harper? Anong ginawa? Nag-swimming sa gitna ng lamig ng Atlantic Ocean. Tapos sinabi niya, tinanggap mo na ba si Jesus? Tanggapin mo ngayon. Ikaw, tinanggap mo na ba si Jesus? Tanggapin mo ngayon. Kahit mamamatay na siya, nag-share pa rin siya. Kasi alam niya na pag yung kinikilabutan ako, pag yung mga tao na yon hindi tumanggap kay Jesus, impyerno ang punta nun. Amen? Kaya merong nagpatotoo, di ba? Doon sa mga Titanic survivor, sabi niya, I am the last convert of John Harper. Na dahil nag-share si John Harper doon sa lumubog na Titanic, naligtas siya. Naging pastor at lingkod tuloy yun ng Diyos. Amen? Tapos ito pa, pagkatapos ng mission natin, nung linggo, meron kaming nakitang insidente ni Ate Mer sa Bucor. Sa Bucor. Ngayon, hindi ko alam, L300 ba? L300 yung nakita natin. L300, beat, 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 beat. Lahat ng mga gwardiya, di ba? Ang ang titikas, tabi. Alam mo kung bakit? Dahil sa babae na parang si Ella. Ganon yung ulo sa L300. Anong sinasabi? Emergency po! Emergency! Emergency! Ginaganon. Doon na namin naisip ni Ate Mer, pauwi kami pero may natututunan kami. Sinabi namin, ganun pala pag emergency, pag urgency, tumatapang ka. Di ba? Parang kagaya ng babae, kahit sinong gwardiya yan, kahit anong mga yan, papatabihin mo yan. Bakit? Kasi urgent na. Emergency na to. Di ba? Kaya ganun din sa mga kaluluwa. Yung kaluluwa ng magulang natin, pamilya natin, mahal natin sa buhay, emergency na yan. Urgent na yan kasi you never know hanggang kailan na lang sila. Di ba? Kaya kapag urgent, emergency, tumatapang ka talaga. Kahit sinong tao. Kaya natuwa ako sa mga kananayan ng nakaraan kasi akala ko hindi nila kaya eh. Akala ko nahihiya sila eh. Pero nung nandun na kami, di ba, knowing that mandate, yung commission na binigay ng Panginoon, ay wala. Tanggal ang hiya. Gulat nga ako kay Nanay Susan, kala mo ang dami naming dala. Hali kayo rito, bibigyan ko kayo ng tinapay ng buhay. Pero sabi ko, nabilib ako, natuwa ako na ganun siya. Di ba? Ganun din si Tita Edna na hihiya-hiya nung mga una sila mama. Akala ko dati, akala ko ako ang magpapauna. Yung pala si Papa pa, ang nauna. Kuya, bibigyan kita ng ganun. O ganun din sila, Tita Lori, lahat po sila. Talagang nag-share sila ng gospel. Kasi bakit? There is a sense of urgency. Emergency na to mga kapatid. Sabi ko, and this gospel of the kingdom will be preached in the whole world and then the end will come. Kaya kung gusto nyo, di ba, na makasama sa rapture, maka-participate sa gawain ng Diyos na to, amen? Di ba, talagang ayusin natin. Una, stay watchful, magbantay tayo. Pangalawa, know the truth. Alamin natin ang katotohanan. Mag-aral tayo ng Bible. Pangatlo, persevere to the end. Kung ikaw yung nakakaranas ngayon ng kakaibang trial, sinasabi ko sa iyo kapatid, mag-persevere ka. Discourage ka man ngayon, magpatuloy ka. Di ba? May nangyayari man sa iyo ngayon, sumamba ka pa rin sa Panginoon, magpasalamat ka. And then pang-apat, stand together. Di ba? Huwag tayong kakalimot sa mga gawain. Magsama-sama tayong palagi. Bigyan nating importansya ang mga gawain. And last, proclaim the gospel. Huwag tayong mahihiya. Amen? Huwag nating ikakahiya ang gospel. Dahil sabi ni Pablo sa Romans 1:16, it is the power of God unto salvation. Bakit ko ito ikakahiya? Ito ang kapangyarihan ng Diyos.
And last verse, ano sabi ng, ito na comfort ako dito, nakakaiyak to. Sabi ng Panginoon, no? When these things begin to take place, kapag nangyari na lahat ng yan, stand up and lift up your heads. Bakit? Because your redemption is drawing near. Amen? Pag malapit, pahirap na ng pahirap, pag patindi ng patindi, mas lalo kang tumingin sa taas. Bakit? Malapit na ang pagliligtas ng Panginoon. Sa Tagalog, sabi nga, kapag nagsimula nang mangyari ang mga bagay na ito, umasa kayo at maghintay dahil malapit na ang pagliligtas sa inyo. Kaya yung 95% na yon, na gospel, proclamation, bantayan natin yon. We never know, baka mamaya 100% na yon. And then the